susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sergeant, magandang gabi. Ito ang Cross Talk. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minutos kasama sa Kabrigadang Attorney Can Balieque. Ang issue na ating tatalakayin ngayong gabi, kailangan ba na isabatas ng susunod na mga uupo sa Kongreso ang Anti-Political Turncoatism Bill? Brigada Belinda, mga kabrigada, it is said that in our country, changing party affiliation is just as easy as changing one's clothes. Sinasabi na maraming mga politiko na mga balimbing. Yes. Sala sa puti, sala sa itim, hindi mo maintindihan, bukas oposisyon, ngayon halimbawa nasa administrasyon. At ito yung subject matter nung tinatawag na Anti-Political Turncoatism Bill para mapigilan di umano yung paglilipat ng mga politiko jumping from one political party to another. Ang first talking point tungkol rito, meron bang clear distinctions among and between sa ating mga political parties nowadays para halimbawa magkaroon ng kaibahan sa mga plataforma ng gobyerno at kanilang stand on different issues. Political, economic, socio-cultural issues. I say, unfortunately, wala. Walang substantial distinctions among and between mga political parties ngayon sa naturang mga usapin. Kasi lumalabas, halimbawa, tingnan natin itong Liberal Party, itong UNA, Nationalist People's Coalition, iba pang mga partido politikal tulad ng PDP Laban, People's Reform Party, KBL, all of those. Yes. Talagang kung titignan natin, halimbawa sa usaping plataforma ng gobyerno, talagang hindi clear na halimbawa ang LP, ito ang kanilang plataforma ng gobyerno. Iba halimbawa yung nasa kabilang partido politikal, wala tayong nakikitang ganon. That's why yun yung sitwasyon ngayon. I don't know if you would agree. I agree. Totally. Alright. Nakikita ko talaga, walang distinction, especially on platforms and advocacies. Kung titingnan mo, very, very blurred ang distinction kasi wala na nga ang distinction. Ang Nationalista Party, Liberal Party, at mga sinabi mo pang mga parties, wala ka nang makitang difference. Parang they're speaking the same language. Ang sabi nga ng isang professor ng political science from De La Salle University, sabi ni Professor Quarteros, na ang nangyayari daw parang motherhood statements na lahat. So ang mga slogans nila ay they mistake as their platforms and advocacies. When in fact, it's really not. Correct. Parang ginagawa na nilang slogan nito, motherhood statements, and they think that this can be wrapped into their platform or advocacy. Lumalabas kung ganyan ang sitwasyon na gaya-gaya lang. Yes. Itong mga nasa mga political parties natin, nangungopia lang. No? Nangungopia lang. Yung iba, halimbawa, pag narinig nila, medyo siguro may konting twist. May konting modification para somehow sabihin iba yung kanilang plataforma ng gobyerno. Pero kung titignan mo closely, lumalabas na ganun din yun pareho lang, more or less, ang kanilang mga plataforma ng gobyerno. That's why, yun yung reason kung bakit madali lang para sa isang politiko na miyembro ng isang political party na lumukso sa kabila. Yes. Dahil nga, talagang sa usaping plataforma ng gobyerno,
wala namang pagkakaiba. Yes, example lang sa mga nababasa ko. Yung Party Filipinas, Partido Pilipinas or Party Philippines. Alright. Ito ang partido ni Senator Grace Poe and Senator Chis Escudero. Ano ba ang kanilang platform? Ano ba ang kanilang advocacy? Ang sinasabi lang nila, gobyernong may puso. What is that? Walang maiiwan, gano'n. That's not a platform. That's not an advocacy. That's just a motherhood statement, a slogan. Correct. So, yung sabi nga ng professor ni Corteros, ang ganda na sinabi niya na, pati nga Gilas Pilipinas, may puso, natatalo. Alright. Kasi kailangan ng skill and experience ang mag-govern. Itong usapin naman ng stand, no? Halimbawa, nitong ating mga politiko sa mga different issues. Ganun din same rin sa plataforma ni gobyerno. Halimbawa, sa usaping conflict with China on the West Philippine Sea issue, talagang kung tutusin, yung iba talagang halos walang pagkakaiba yung mga naririnig natin mula sa kanila, comparing it with those of others. At sa iba pang usapin tungkol halimbawa sa ekonomiya at on various issues, talagang pare-pareho Kaya nga, again, dito natin makikita kung bakit ganun na lang kadali, again, no? Ang pag-change ng party affiliation. It's sad to note, kasi nga talagang wala tayong makitang kaibahan. Kaya more or less, hindi natin, hindi nakabase, halimbawa, yung ating pagpili doon sa kanilang mga plataforma ni gobyerno, sa kanilang mga standard issues. Doon tayo nakafocus sa personality because of that absence of clear distinction with respect to those issues. Kasi nga, Attorney Can, ang sabi nga nila is nakakalungkot daw na sa Pilipinas po, mga kabrigada, ang mga political parties are only felt, their presence are only felt during elections. Kasi ginagawa itong vehicle or vehikulo ito na ang ating mga kandidato ay tatakbo. So kung walang elections, natutulog ang mga partido. Hindi naman natin sila naririnig, di ba? Tama. Naririnig lang natin sila kung panahon ng kampanya at elections. So lumalabas na talagang walang preparasyon prior to the elections. Saka lang sila nag-iisip. Halimbawa, Yes. kung ano ang kanilang plataforma ni gobyerno, ano ang kanilang vision for the country, Yes. ano ang kanilang mga standard issues. Kasi nga, talagang rush hour na 11th hour na kung mag-isip at saka na lang pag palapit ng eleksyon. Which is, again, a sorry state for us. Lalong-lalo na sa mga botante na katulad natin. Kasi talagang dapat magkaroon tayo ng enough basis para doon yung maging reference natin sa ating pagpili intelligently kung sino dapat ang maiupo sa posisyon. In addition to that, Attorney Can, dagdag ko lang, ang mga kabrigada, hindi ba ngayon ang Nationalista Party may 3 kandidato for Vice President? Alright. So you can see tayo nakikita natin na sino ba ang President ng Nationalista Party? Di ba si Senator Manny Villar? Bakit hindi niya ma-rein in? Bakit hindi niya ma-discipline yung 3 niyang kandidato for Vice Presidents to toe the line and follow the party? Kasi nga, ang sabi nga nila free for all, ang sabi nga ni Senator Cynthia Villar is yun daw nagpapakita nga malalim daw ang bench ng Nationalista Party. That's not true. That's not the explanation. Di ba? Sasabihin mo lang malapad or malalim ang bench kaya marami kang kandidato. Ibig sabihin nun, hindi talaga kayo nagpa-follow ng procedure at ng mga regulations niyo sa party. You're not policing among yourselves. Kaya ina-allow niyo na 3 from your party will run for the same position. One more point, Brigada Belinda, minsan ang nangyayari sa mga partido politikal, kung ano yung sinasabi ng Pangulo, halimbawa, o chairman, whatever, Yes. no? Kung sino man ang leader, yun yung nagiging plataforma ni gobyerno Yun yung nagiging stand nila sa mga issues, which is wrong. Yes. Kasi nga dapat collective Oo. Kaya nga partido politikal dapat sa kabuuan, kung ano yung consensus. Yes. Ano yung talagang boses ng partido politikal. Pero alam mo, Brigada Belinda, bakit ganito? Yung mga nasa partido politikal kasi, ang kanilang basihan, mga kabrigada, yung bang call of the times. Halimbawa, ano yung patok na stand Yes. on a certain issue? Ano yung gusto ng publiko? Yung bar of the public opinion ba? Yes. They simply ride on kung ano yung patok na stand. Yes. Kaya nga talagang maliwanag na itong ganitong klaseng sitwasyon, talagang hindi tayo magtataka kung bakit walang klarong stand itong mga politiko natin na nasa different political parties. Yes. Ay, nako. Nakakalungkot. Alright. At yung political convenience na tinatawag, Brigada Yes. Belinda, yun yung talagang basis Moving on to another point, ito bang ating mga politicians politically mature enough para they can come up with an independent and unique platforms of government
at itong stand nila on issues. Again, I say, it's in the negative. My answer is in the negative. Walang depth and substance eh. Halos lahat ng mga politicians natin, mabilang mo lang dyan mabibilang lang eh. Sa daliri natin, daliri sa ating kamay, Yes. yung ilan na merong laman ng utak, may laman ng coconut shell. Pero karamihan talagang, sabi nga sa saying eh, na pag-utusan lang na bumili ng suka, pagbalik eh, politician na eh. Kaya nga talagang hindi tayo magtataka. Halimbawa, yung mga nakaupo, sa susunod na term, asawa naman niya, anak naman nila, etc. Kahit walang kaalam-alam, walang kamuang-muang sa politika, talagang sumasabak kasi nga they rely on name recall, yung kasikatan ng apelyido ng kanilang pamilya. And again, ito yung tinatawag na reason kung bakit wala talagang political maturity on the part sa karamihan ng ating mga politicians. Yes, alam mo, gusto kong maniwala na merong mga mature na ha. But before I go to that, gusto ko lang sabihin na yun ang sinasabi nila is, at yung mga lumalabas sa research, na ang ating daong political dynasties are married to our political parties. So they go hand in hand. So parang ang sinasabi is, political party only exists because there are people belonging to a dynasty that accept it or are forming or are in it. So parang ito magiging partido ka kasi andito yung mga dynasties behind mo at sumasama sa'yo. So they are married to each other, so wala talagang party. Tama. Because they're together. Paano mo magiging masasabing party yan kung ang dynasty ang nandyan sa likod? So sinabi mo nga kanina, Attorney Ka, na yung maturity, gusto ko sanang mag-isip. I want to give them the benefit of the doubt na mature na. Di ba palagi kong sinasabi niya na matanda na tayo, dapat mature na tayo. Ang sad nga is, hindi sila magkakaroon ng level of maturity kasi nga politically convenient sa kanila ang lumipat ng partido. Correct. So hanggang andun ang isip nila, hanggang andun ang level natin kung ano ang convenient at doon tayo papasok, hindi tayo magkakaroon ng maturity. Walang working knowledge on issues on the ground. Yes. Ang karamihan sa ating mga politiko, halimbawa sa usaping patungkol, halimbawa sa ekonomiya, sa political arena, and itong mga socio-cultural field na tinatawag, Yes. talagang walang ganon na abilidad, walang ganong kaalaman itong ating karamihan sa mga politiko. Ang karamihan pa dyan, lack of schooling eh. Yes. Talagang, I just don't know. Kahit siguro background naman lang sa about Philippine government or Philippine Constitution, very Yes. basic, na fundamental law of the land. Baka wala nga masabi eh. Kasi nga talagang napaka-inferior yung kalidad ng ating mga politiko ngayon. Pasensya na po kayo, medyo harsh tayo. But it is not being too harsh. Talagang ganito lang ang realidad eh. Yes. Talagang maraming mga politiko na yung bang pag-treat sa problems, wala man lang kapasidad na ma-analyze, himay-himayin, halimbawa, itong mga issues ng bayan. At talagang ito yung mag-i-enable sa kanila sana eh, para maka-come up ng real yung bang projects and programs na talagang makakabenepisyo ang ating taong bayan. At talagang pag walang ganitong klaseng kapasidad, walang analysis, walang talagang malalim na pag-intindi sa mga issues ng bayan, hindi na tayo magtataka kung talagang merong ganitong klaseng mga inferior na mga politiko na they cannot work in favor of the people. Yes, dagdag ko lang, Attorney Can. Yun ngayon, hindi naman natin naririnig sa ating mga kandidato na merong somebody from our presidentials or candidate for president or vice president, walang nagdadala ng advokasya or ng platform on reproductive health. Hindi ba? Correct. Wala akong narinig na president wannabe or vice president wannabe na talagang dinadala ang boses ng kababaihan in terms of family planning and reproductive health. Wala. Zero. So, ibig sabihin, kung ano lang talaga yung sabi mo, kung ano lang ang uso, ano lang ang patok, yun talaga ang kanilang tinatanggap at ina-advocate kasi yun ang sa tingin nila ay papasok sa tao. Pero mo over the years, no, for a long span of time, ganun pa rin, walang development, walang improvement doon sa kalidad ng mga politiko na meron tayo. Kailan pa kaya darating ang araw na magkakaroon tayo ng mga politiko na katulad nun, the likes of Salonga, Yes. Yung mga Recto na yan. Oo, Jokno. Yan, Jokno, correct. Oo. Yung mga ganung klaseng politiko na talagang masasabi natin na ito ang politiko. Yes. Ito ang talagang magkakaroon ng tsansa ang ating bansa para umunlad. Yes. Pero kung ganitong klase meron tayo, puro mga pasikat lang, puro lang dinadaan sa
papogi o papaganda at iba pang mga posturing na kung tutusin hanggang projection lang, wala naman ng utak. Dagdag ko pa, attorney, yun pang ating mga politiko ngayon, di ba? Kung hindi sila tatanggapin ng isang partido, ay gagawa sila ng partido. Correct. Di ba? Parang, wow, that's really very expedient. Parang, you cannot accept me in your party. I'll go my own way and put up my own party. Then we'll see each other, parang we'll see each other in court or we'll see each other during elections. So, ganun tayo kababaw na kung hindi tayo tatanggapin na isang partido, kahit honorary member tayo at hindi tayo makakuha ng gusto nating posisyon, ay gagawa tayo ng partido. So, walang mangyayari sa Pilipinas. Ang culprit dito, I would like to say, yung mga politiko kasi natin, they rely on the fact that people are after of personalities. Yes. Na ang mga tao, lalo na yung mga botante, name recall, ang kanilang issue, sikat ba yung tao? Meron bang pera yan? Mayaman ba yan? Yes. Popular ba yan? Influential ba yung taong yan? Yan ba matunog ang pangalan? Yung ba in the past nagkaroon na ng mga miyembro ng kanilang pamilya na naiupo sa pamahalaan? Always ganun yung mentalidad natin. Tayo pwede rin masisi. Kayo mga kabrigade, tayo pwedeng masisi kasi ganun yung klaseng mentalidad meron tayo. Kaya nga, yung mga politicians natin, we do not help them to grow. They do not grow kasi nga tayo na mismo ang nagbibigay ng rason para hindi na sila mag-isip. Yes. Nang halimbawa, ano ba talaga ang dapat na plataforma ng gobyerno? Ano ba talaga dapat ang stand on issues na dapat maka-Pilipino, maka-bansang Pilipinas? Walang ganong klaseng challenge Kasi tayo mismo ang nagsasabi na wag na kayo mag-isip. Importante sikat kayo. Importante may pera kayo. Importante may impluensya kayo. Yes. So parang wala ngang partido. Correct. Kaya sabi nga ng mga manunulat na wala ngang partido. Nasobrahan tayo ng multi-party system kasi. Kaya kahit saan na lang lumalabas yung mga partido. But sino ba ang may kasalanan? Yeah. Bakit ba nangyayari ito ngayon? Bakit biglang nawala yung... kasi noon, di ba, sa panahon ni President Marcos, merong dalawang partido lang. Yung nasyonalista at liberal. Pagdating ni President Cory, kasi President Cory came into power, mga kabrigada, alam natin yun, na she came into power, catapulted into power by virtue of a people power revolt, and which was based solely on her popularity. Correct. Di ba? And in fact, pag kanya yung gusto na nating yung 1987 Constitution, nung may plebiscite na, ano bang gigawa ni Cory noon? Yes for Cory, right? So, ang gidala niya ay kanyang personal prestige and personal charm in order for the Constitution then to be approved by the people. So, makikita natin na, I think it started from her, na kanyang charisma ba, dinala niya. Correct. So, she was not banking on political parties at that time. And nangyayari nga. Correct. It was followed. Kaya nga nagiging bobo ang ating mga politiko. Dahil rin sa atin. Dahil sa atin. Tayo mo lang bumoboto. Correct. Oo. On another point, Brigada Belinda, mga kabrigada, ito bang mga politicians natin dapat i-deprive natin nung kanilang right to choose their parties at any time, regardless kung ano yung kalidad, ano yung estado ng mga partido political na ito? I say, dapat hindi. Of course, medyo magulo pag marami. Pero we are in a democracy. Talagang yung freedom to choose nandiyan recognized actually under the Constitution na talagang yung freedom to associate natin, kasama dyan, kaakibat niyan yung karapatan nating mamili kung anong grupo tayo sa sanib. Yes. Hindi natin maialis yan Guaranteed under the Constitution. Yes. What do you say? Ma-restrain ang ating civil liberties naman dyan. Correct. Kung wala tayong freedom to choose. So, kailangan mamili pa rin tayo. We should be given the right to choose the parties na gusto nating mabilong doon. Yun lang. Kailangan ngang patatagin muna ang mga partido. Correct. Kaya for example, ako, gusto kong sasali sa ilang partido, pipiliin ko talaga yung partido na swak sa aking mga ideology, platform, principles, and ang aking pananaw sa buhay. Kasi kung hindi ako maswak doon, hindi na ako sasali doon. Ganun din dapat ang ating mga politiko. Pero yun nga, Attorney Can, mahirap talagang... It's easy ba? It's easy to just say it, pero mahirap siyang gagawin. Kasi nga, entrenched na sa ating system na parang kalat masyado ang ating political parties. Okay. May iba-ibang preferences kasi ang ating mga politiko. Halimbawa, sa pag-join or whether or not to join a certain political party, titingnan halimbawa nila, sino ba yung nandyan? Kaibigan ko ba yan? Yes. Kabarkada ko ba sila? Kamag-anak ko ba? Yan ba makaka-relate ako sa kanila?
yun isa sa mga references tinitingnan kung kung sino yung nandun. Maliban halimbawa sa iba pang usapin, halimbawa, ito ba somehow ang stand nila sa issues ay share with them, mga ganon. So, pag ganitong klase ang sitwasyon, talagang hindi natin maiaalis na talagang darami ang political parties kasi nga iba-ibang preferences, iba-ibang kagustuhan, likes and dislikes ng ating mga politiko. So I agree. Ang ibig sabihin nun is talagang dynamic. On the other side, yung sa other side of the spectrum, Correct. ang positive side of the thing is ang multi-party system makes it dynamic. Kasi dahil free tayo to put up our own parties or to associate with this party or not, or Correct. this party and that. So, ibig sabihin, dynamic siya. Ang ating mga politicians and wannabe politicians may choices where to go and with whom to associate. That is the positive side of the Alright, thing. And alright. then we are not restrained from joining any party. Yun lang, meron din siyang kaakibat na negative sides. Tama. Yun ang sinasabi kong negative. At dapat hindi, of course, we cannot impose a party affiliation on someone, on a Yes. certain politician. Kasi talagang, of course, it's against the principle of democracy. Yes. Pero again, yung own will, own volition nila, yun yung medyo, again, culprit eh. Kasi nga, talagang they have all the freedom. No? Talagang, sige, kung anong gusto namin, kung saan kami mag-join. Talagang ganun yun eh. Yes. At ang problema nga, kung talagang hindi ganun ka-dekalidad ang ating mga political parties, napaka-lungkot para sa atin, ng mga botante. Again, yung political maturity kasi natin bilang mga botante, nakasalalay din sa mga political parties nito eh. Nakasalalay sa ating mga politiko. Halimbawa, Yes. kung talagang ganito ang sitwasyon, hindi na tayo magtataka kung bakit karamihan sa atin mababang level ng political awareness and consciousness. Yes. Ayun ako. And one last talking point with respect to this. Isn't it more in consonance with democracy if we will allow as many political parties to exist in this country? I say yes, I agree. And siguro tama lang kasi we are in a democracy. At yung two-party system, diba, tulad nung nasa US, Democrats, Republicans, dalawa lang, wala na iba. Hindi siya tailor-fit para sa bansang Pilipinas. Hindi siya tailor-fit sa Filipino culture. Okay. Hindi siya angkop, I would say, sa ating bansa, sa atin na mga Pilipino. Kaya nga, para sa akin, siguro, bahala na lang. Ang challenge kasi talagang dapat magkaroon tayo ng mga political parties na somehow may quality naman. Pero, merong ongoing challenge na sana talagang makamit natin yun. Pero in the meantime na wala pa tayo, hindi pa tayo nakarating doon, pagtiisan muna natin itong mga political parties at maganda pa rin because we are in a democracy, it's more attuned kung ano man yung meron tayong sistema. Yeah, but too much freedom is dangerous. Alright. Ito kasi, tayo kasi mga Filipinos, we love freedom. Di ba? Freedom to go against government, freedom to rally, to disrespect. Lahat ng freedom gusto natin, walang kaakibat na responsibility. Okay. So, hindi pwedeng ganun. Dapat, ang problema nga ay hindi nga mag-push-push ang law na pinag-uusapan natin, yung bill na talagang mag-prohibit ng turncoatism. Hindi siya ma-push-push kasi nga hindi nag-support ang ating mga politicians and congresspeople and senators. Why? Because meron silang mga sariling interests. Correct. They have their vested interests. So, hindi yan ma-push. Ngayon, ano ba ang challenge sa atin, mga botante? Ang challenge ay nasa atin. The ball is in our hands. Dapat tayo ang mag-set ng high standards Correct. for our politicians. Kasi kung ganito lang kababa ang ating standards for them, well, they will just trample and step on us. If we raise it higher and we make them accountable na kung anong sinasabi nila durang kampanya, sisingilin natin sila and then we make them understand that we want strong parties, even it's multi-party system, strong parties, and we want to see you deliver your commitment to us. Tama. The more, the merrier, sabi nga nila. So siguro, it's more fun pag marami, no, ng mga political parties. Pero again, marami kasi tayo mga politiko to be accommodated sa mga political parties na ito. So, hindi po pwedeng dalawa lang. Maraming interesado pumasok sa gobyerno Maraming interesado na magkaroon ng power. Alam mo kasi, yung mga government positions para sa karamihan ng ating mga politiko,
lucrative business para sa kanila eh. Meron nga ako nalalaman, Brigada Belinda, alam mo yung IRA? Yung concept nila ng IRA, with due respect sa matamaan ha, matamaan na kayo kung matamaan kayo. Yung concept nila ng IRA, parang personal allowance nila. Wow. Oo, may mga ganong lugar ha. Kaya nga pagdating ng IRA, kanya-kanyang shopping na yan. Punta ng Davao, punta ng Manila. Wow. Ay nako, ibig sabihin talagang yung posisyon sa gobyerno, hanap buhay ni eh. Kaya nga talagang maraming naiengganyo na pumasok at sabi nila, of course, sabi sa maximum power addictive eh. Yes. Parang alak na nakakalasing, nakakalunod. Talagang ayaw mo nang umalis eh. Yes. Once you taste power. Kaya nga, gano'n na lang yung problema sa political parties pag dami nito. Kasi ginagamit na bihikulo, sabi mo nga, yung mga political parties na ito. Pero yun siya, instrumento lang eh. Dahil nga talagang napakaraming interesado to join politics. At talagang as a consequence, darami din itong mga political parties. Yes. Yun yun. Okay, so ang hatak talaga ng ng politika ay very, very attractive. Correct. Kasi nga, meron siyang prestige at meron siyang power. At by way of closing, siguro, Brigada Belinda, I would like to say this, na kahit siguro sa karami-rami ng mga political parties na ito, madidistinguish pa rin natin eh. Kung sa kwampa, pwede natin madistinguish sino yung boys from men eh. Yung girls from the ladies eh. Yes. Ibig sabihin, among the men na mga inferior naman, medyo nakakangat yung iba. Pero malalaman natin kung sino yung okay, somehow okay. Sino yung talagang hindi pasado. So, yung mga pasang-awa, somehow. Sila yung mga lalaki, sila yung mga talagang ladies. Ganun na lang siguro in the meantime. At after all, itong mga political parties na ito, instrumento lang naman para magkaroon sila ng power. Pero maingat tayo dapat. And as we go along, lalong-lalo na in the years to come, yes. na dapat mapag-isip tayo. Dapat tayo na mga botante magkaroon ng challenge on ourselves na dapat baguhin natin ang pananaw sa mga political parties. Yes. Dapat magkaroon tayo ng mga deliberate efforts para maengganyo yung ating mga politicians na mag-isip. Kasi sasabihin natin sa kanila, this time hindi na kami kontento kung sino yung sikat, sino yung may pera, sino yung may impluensya. Gusto namin marinig at magkaroon ng mga politiko na talagang merong laman ng utak, talagang klaro ang kanilang mga plataforma de gobyerno at klaro ang kanilang stand on issues. Yes, and before I do the extra, Alright. gusto ko lang sabihin na let us raise the bar higher. At tapos dapat ang iisipin natin demand-driven ang election. We demand and then they deliver. Correct. So demand-driven palagi yan. So hopefully, in the 17th Congress, may mangyayari na po sa bill na ito, yung prohibition and preventing turncoatism in our political parties in the country. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kabrigada, sa programang Cross Talk. Mga isyu na kailangang malaman ng publiko ating tatalakayin. Ito po si Brigada Belinda Sales Canlas. Mga isyong mapagsosyudad at individual. Dito lamang sa Brigada News TV. Ako si Brigada Attorney Kansadyang Mapagmahal SM Balyeke. At ito ang Cross Talk!